Mukhang ikaw yung klase ng individual na marami kang natutunan sa mga nangyari sa buhay mo with the Hierophant energy. You are now guiding other people's pathway. Pwedeng nagbibigay ka ng advice. Doesn't have to be that you are a teacher, but nakikita ko dito that you can be able to teach, no, based on your experiences. Yung mga experiences mo, nakatutulong yan sa mga advices, sa mga tao around you, especially kung same, almost same ang situations na pinagdaanan mo sa pinagdaanan nila. So, I do see that this is you. People here are seeing you as somewhat here na parang mentor, as someone here na magaling mag-advise. People here listens to you because they feel that whatever words coming out from your mouth, galing yan sa mga pinagdaanan mo. At lahat yan, totoo, subok na, kumbaga. But for some reason, I'm seeing an energy right here of someone, Page of Swords energy. Alam mo, eto kasing Page of Swords na to, sweetheart, sa lahat ng mga courtyards, etong Page of Swords ang pinakagustong makipag-usap, pinakagustong makipag-communicate at makipag-reach out. Pero pansinin mo yung napakaraming ulap sa kanyang likuran at napakaraming mga se or ibon, no, sa kanya ritong ulunan. So, ibig sabihin, this is the person here na napakaraming gusto niyang sabihin, pero nananatiling kinikip niya yung distance niya away from you. So, yun yung aalamin natin. No? Bakit nga ba hindi siya rito nakikipag-usap? Ano nga ba yung mga posibleng gusto niyang sabihin na hindi niya masabi? Pero posible siyang mag-try, oh. Full card energy. Posible siyang mag-try rito, parang kahit suntok sa buwan, or parang kahit, alam mo yun, no, malapit na rito siyang mahulog sa bangin. Okay? So, this person here could be thinking na gawin yan. Nakikita kong nakastuck yan sa kanyang head. For some reason, I saw the Nine of Swords and the Three of Swords, which only means that this person here is hurting inside. There's so much pain. Sobrang nakakaramdam talaga siya ng sorrow. So, let's all find out who is this person here at ano ba yung bagay na yan na parang bumabagabag, no, sa kanya rito, lalo na pag bago siya rito matulog or habang nagpapahinga. Oh, nice one. Okay, okay. Okay. Hey there mga my loves collective, thank you so much for always pagtambay dito sa channel nito, no? At sa mga bagong subscribers, hi po sa inyong lahat, ako po si Yan, welcome today po kayo here. At sa mga returning subscribers, thank you so much sa inyong warm love at walang patid na pagsuporta. So yun nga na wala tayong gender dito, timeless din ito mga babes, pwedeng tapos na to sa iba, pwedeng nangyayari ngayon sa kasalukuyan, at pwedeng hindi pa, at isang prediction sa inyong future, no? So, wala tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. Yan, no? So, just take only what resonates, guys. Okay? So, dito, nakikita ko that with the Queen of Wands energy, Three of Coins, and there's that Six of Wands, beautiful energy. Okay? This is your energy. I do see na
kayo 'to 'no, na unti-unti mo na rito nasa katuparan yung mga gusto mo, yung parang mga nangyayari sa paligid mo nakapabor sa'yo 'no. May mga sitwasyon dito na parang kahit na you find it very challenging 'no, it always ended up na, yung outcome na gusto mo 'no, yun yung nangyayari. So maganda, maganda yung nakikita ko rito 'no. Yung iba, ito ay sa inyong career or sa inyong business, sa inyong, finances na related things. Sa iba naman 'no, it could be any area of your life, 'yan 'no. Gumaganda dito ang lahat 'no, nagiging successful kayo. Nakikita ko kayo dito tumatapak kayo sa energy 'no, na, gumaganda-ganda na yung flow ng inyong life 'no. At yung iba strongly sa financial ito. So nakikita ko nagtatagumpay ka 'no, at may mga little winnings ka pa ritong parang mga bonuses 'no, mga little winnings 'no, ano ba 'yun, yung mga small pleasures in life 'no. Parang ito yung mga nagpapadagdag pa more 'no, ng mga, dahilan para mag-celebrate ka with your life. So in short, gumaganda o maayos yung life mo rito 'no, lalo na pagdating sa pinansiyal. So, nakikita ko dito na tumatapak ka sa Queen of Wands energy. Alam mo, itong reading na 'to is actually ito kasing energy na lumalabas dito, naka-deal mo. Akala mo kasi ito yung huling tao na lalapit sa'yo kapagka nagtagumpay ka na. Pero sa nakikita ko rito, ito yung unang taong lalapit sa'yo kapagka nagtagumpay ka na. At ito yung bagay na hindi mo inaasahan. Yan. Kasi akala mo, siya yung huling taong lalapit sa'yo kapagka gumanda na yung buhay mo, kapagka umayos na rito yung mga bagay-bagay or sitwasyon na rito na dating magulo sa life mo. Akala mo, siya yung huling tao rito na lalapit sa'yo, no? Pero, mali ka. Siya yung unang tao rito na lalapit sa'yo. Yan, no? So, hindi mo to ini-expect kasi akala mo siya yung pinakahuli na taong lalapitan ka rito 'no. And for some reason, I do see that this person here, alam mo sa sarili mo, na one day mawi-witness niya kung paano ka nagtagumpay sa life, paano mo na-conquer yung mga bagay-bagay 'no, na wala siya sa buhay mo. Yeah, we're talking about your past lover here. We're talking about the person here who left you 'no, na hindi ka pa nagiging successful 'no, iniwan ka niya 'no. So this person here is watching you and you know that. And this is not just by chance. Yeah, you already know that this person here is watching you. Yeah, by the way, if you're hearing no, na parang may nagpupukpok ng something in my background, I'm sorry about that. It's out of my control. Alam mo naman, we also do have here other kapitbahay. So, thank you so much for your patience and understanding. And I really do apologize if this hurts your ears, okay? Thank you so much. So, yun nga mga babes, no, with this Queen of Wands energy and there's this Three of Coins, nakikita ko rito na kayo to na nagiging matagumpay na kayo, nagkakaroon na kayo ng parang matibay na pundasyon 'no, sa inyong life o from okay nagiging mas okay-okay na kayo ta's mas mag-i-improve pa 'yan 'no, yung inyo ritong, status sa inyong life 'no. So, kung sino man 'tong person na akala mo siya yung last na lalapit sa'yo 'no, pero siya pala yung unang lalapit sa'yo dito 'no. This person, from the beginning, sinusubaybayan ka na niya, 'yan. So, ba't niya pa ako sinusubaybayan Miss yan, siya nga 'tong hindi nakapag-intay na magtagumpay ako sa buhay or siya nga 'to na umalis, bakit pa siya, nakaantabay sa buhay ko kung umalis naman na din siya? Yun yung ibang mga tanong na gumugulo sa isip niya with the Moon card energy, Page of Swords and Six of Swords, Six of Cups. Ang dahilan kasi kung bakit siya, mga babes, na nakaantabay sa inyo paglipas ng matagal na panahon or matagal na kayong hindi nag-uusap, matagal na kayong naputol yung inyo ritong komunikasyon, no? Sinusubaybayan ka na simula na nun. Kasi itong person na 'to na for some reason, dalawa nakukuha ko rito.
One, either wala siyang choice kundi gawin yun, yung bagay na yun, kaya niya kayo rito iniwan or sinasabi niyo rito na posibleng umalis siya, 'yan 'no. So, hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin dun, pero yun yung pinupunto niya rito, wala raw siyang choice nung time na yun. So, meron siya ritong posibleng sinisikreto about you 'no, na puwedeng, um, hindi pa siya ready i-reveal kung ano yun, nung time na yun. Kaya wala siyang choice kundi, alam mo yun, umalis sa sitwasyon. So, ano man yun, I'm not here to judge whoever human being 'no, ang meron ditong nililihim or whatever. Pero kung ano man yun, I think hindi buo yung loob niya na iwanan kayo nun or umalis sa koneksyon na 'to. Kagaya nga ng sinabi niya, wala lang siyang choice nun. So, hindi ko alam kung ano yun since this is general reading, specific kasi 'to. Kaya kung ikaw, kung meron kang alam about the past 'no, I think puwedeng hindi yun yung totoong nangyari kasi posibleng meron siya ritong pinoprotektahan na isang bagay 'no, kung saan lumalabas rito na posibleng hindi niya rin gusto na umalis noon. Yun yung unang mensaheng nakuha ko. Pangalawa, kung ito mang tao na 'to 'no is umalis sa koneksyon ninyo 'no at sinasabi mo na hindi siya nakapaghintay na magtagumpay, ka sa iyong buhay 'no, itong person na 'to 'no, this person here is watching you because alam niya na kaya mo naman talaga rito na mabuhay on your own, umunlad on your own, magawa yung mga pangarap mo 'no, all by yourself, 'yan 'no. Pero yun nga, this person did something wrong with you. So, parang out of guilt, gusto niya makita rito kung nagtagumpay ka na sa life mo, 'no, kaya ka niya sinusubaybayan. Kasi out of guilt, parang alam mo yung nakikita ko dito na nararamdaman niya rito na parang nagi-guilty siya na iniwan ka niya pero at the same time, gusto niya ma-witness sa huli kahit alam niya sa sarili niya 'no na magiging maunlad ka naman, gusto niya ma-witness pa rin yun 'no, gamit ang kanyang mga eyes rito 'no. Kaya nakaantabay pa rin siya sa social media mo, nakikibalita pa rin siya with your common friends 'no, may mga ganun pa. 'No, yung mga common individuals that you both know, 'no? Kasi guilty siya about leaving you. So, gusto niya rito makasigurado na maganda na yung buhay mo, maayos na yung buhay mo. Sabihin na natin para mabawasan yung guilt na nararamdaman niya. Pero I think this person here is someone na, may pakialam siya sa'yo ngayon. Yun yung sinasabi niya sa'kin. May concern siya sa'yo ngayon. Minsan matapos niya akong iwanan, ngayon pa siya nagka-concern, 'yan 'no. So, hindi ko talaga alam kung ano yung rason kung bakit ka niya iniwan, para dito sa second scenario. Pero nakikita ko rito na nagpapakita siya ngayon ng concern at pag-aalala. Hindi siya nag-aalala na hindi mo makukuha yung mga dreams mo or yung mga pinapangarap mo dito 'no. Alam niya yon sa sarili niya, okey? Pero itong person na 'to gusto niya lang rito parang, makampante 'no, makasigurado na finally nakuha mo na rito yung bagay na deserve mo, yun yun 'no. So that he or she can go freely now, 'yan. So kung sino man 'tong energy na 'to, nakikita ko rito 'no na this person here will be the first one na lalapit sa'yo after all these years, after all the time that already passed by. The thing that I'm picking up from here is hindi ko naman nakukuha 'no, na sasabihin niya sa'yo agad-agad na, "Puwede ba tayong maging tayo ulit? Puwede ba tayong magkabalikan ulit? Puwede ba magkaroon ulit ng something between us? Can we just fix the situation here one last time?" Well, hindi naman gano'n yung nakukuha ko right off the bat, pero I'm picking up that marami siya ditong gustong sabihin with the Moon card energy, Eight of Wands in reverse 'no. Marami siya ritong gustong sabihin sa'yo, pero nanatiling tikom yung bibig niya. Marami siyang mga bagay na gustong iparating, nilalaman ng emosyon at damdamin niya. Tunay na nilalaman ng emosyon at damdamin niya.
Pero mas pinipili niya na lamang na manahimik patungkol diyan. Matagal na panahon rin siyang hindi nagsalita at totoong nagkaroon ng separasyon at hindi pagkakaroon ng komunikasyon sa pagitan ninyong dalawa. Pero kung sino man siya, nakikita ko siya rito na magpapadala ng mensahe sa'yo. Yan 'no, mensahe na hindi agad-agad na, "Puwede ba tayong maging tayo? Puwede ba tayong magkabalikan ulit?" 'No? Pero more likely, I think with the Seven of Wands, energy, I mean, that I saw in my vision together with the Seven of Cups, it only means that this person will definitely, okay, um, release yung kanyang own barriers at magme-message siya sa'yo. Okay? So it's either connected to the word congratulations, but it's more likely, posibleng hindi ito yung eksaktong sasabihin niya, pero posibleng i-congratulate ka niya because of what you will definitely achieve or na-achieve mo sa life mo. And okay, this person will tell you how happy he or she is that you are now finally in your life wherein nagiging masagana na yung buhay mo, eh, puwedeng sabihin niya ron na alam niya naman na kaya mo, na mangyari yan gamit ang sarili mong lakas at sarili mo rito na parang mga efforts 'no. Puwedeng sabihin niya na he or she is happy for you, or he or she is congratulating you, or this person here is, this person here is someone that will definitely tell you that he or she is actually happy to see you achieving here your dreams in life. So what was that, Miss Yan? Nagpapamacho lang ba siya? Or nagpapa-sexy dito kapag sinabi niya yan, 'no? So, hindi ko alam kung yun talaga eksaktong mensahe, pero alam ko na dun iikot yung takbo ng mensahe. So, posibleng sa social media niyo yan matanggap, Messenger, Instagram, direct message, Viber, email, uso naman yan ngayon 'no, kumpara sa load. Pero yung iba, posibleng gumamit pa rin ng mga text messages or phone call. Out of all 'no, and I think na posibleng matanggap mo itong congratulations or I'm happy for you or whatever 'no, na posibleng ikataas ng kilay mo, posibleng sa umaga mo yan matanggap. And I think kaya ko nakuha dito na siya yung unang taong maglalapit sa'yo 'no, after all these years, is that this person here watches you. Kaya alam niya lahat na nangyayari sa'yo. Para sa ditong surveillance camera. Kaya nga, yung iba posibleng sa tingin ko, pinupuntahan niya pa rin kayo kung alam niya kung saan kayo nakatira, at kung dun pa rin, mas madali yun at mas convenient sa kanya. So, this person here is contented na nasa malayo lang siya, tinatanaw yung tagumpay mo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, no, na hindi ko nakukuha na agad-agad na gusto makipagbalikan sa inyo ng taong 'to, na posibleng that crosses his or her mind rin. Pero more likely, this person here is may energy siya ng pagiging guilty sa kung ano man yung nangyari sa inyo before. Well, I must say, this person here, totoo talaga na gusto ka niyang makitang nagtagumpay at okay na yun sa kanya. Yun yung nakita ko rito. And kung sino man siya, 'no, posible nga tumaas yung kilay mo sa kanya kasi bakit ngayon lang siya rito lumapit sa'yo, kung kailan nagtagumpay ka, bakit ngayon lang siya nag-congratulate sa'yo, bakit ngayon niya lang sinabi na happy siya for you, ngayon na nagtagumpay na ako, parang gano'n yung tanong mo rito. Parang bakit pa? Bakit mo pa kailangan na i-text sa'kin 'yan, i-message sa'kin 'yan, i-chat sa'kin 'yan, itawag sa'kin 'yan, bakit lang pa sabihin sa'kin 'yan? Anong point? Kagaya ng sinabi ko, guilty siya about it, and this person here, sabi ko sa inyo, hindi malabo na nag-cross rin sa isip niya rito 'no, na posibleng bumalik pa yung dating koneksyon, pero hindi naman siya nagmamadali. May mga gano'n rin kasi tayong nakuha.
So, this person here, hindi niya intensyon na talagang to go back with you, okay, agad-agad. Pero, maaaring mainis ka 'pag natanggap mo yung message niya rito kasi kailangan ba maging successful muna ako bago ka lumapit? Or kailangan ba maging matagumpay muna ako bago ka lumapit? Parang gano'n yung energy mo rito 'no. Pero alam mo nasubaybayan niya lahat, pati yung mga times na nag-failed ka nung nag-try ka 'no, puwedeng sa pag-a-apply ng work, puwede may kinalaman sa business. Alam niya rin yung mga failures mo. Kasi posibleng malakas ang chance na meron pa kayong mga common individuals that you both know. Like common friends 'no? Hindi naman common naghiwalay kayo ng person na 'to na pati dun sa mga friends nila, humiwalay na rin kayo. Kasi nakita rin ako dito ng mga tao na patuloy pa rin nakikipag-communicate sa inyo, na nakikipag-communicate rin sa kanya. So, posibleng dun din nanggagaling yung mga informations 'no? Kumbaga yun yung tinatawag na source. Pero this person here, nakita niya yun lahat. And for some reason, I wanna be honest with this one. Nung nag-failed ka nalungkot din siya, eh. 'Pag mga times nalungkot ka, nalungkot din siya, eh, yun yun. So, sa ngayon, nakikita kita na nagfo-focus ka ngayon sa sarili mong life. And this is the first person here, yung person na nag-abandon na sa'yo, yung person na sinasabi mong nang-iwan sa ere, na akala mo huling taong lalapit sa'yo, ay siyang unang taong nakikita kong lalapit sa'yo 'pag nagsimula ka ng magtagumpay. So, with the Four of Coins energy, Two of Wands, and there's that Six of Coins, dito nakikita kita 'no, na maiisip mo after receiving this message or after hearing this person's voice, na kagaya ng binanggit ko kanina, puwedeng i-congratulate ka niya, puwedeng sabihin niya rito na happy siya for you, or puwedeng sabihin niya na deserve mo 'yan 'no, and puwedeng isipin mo rito kung nagpapa-macho, nagpapa-sexy lang ba siya 'no, or whatever 'no, na parang walang nangyari 'no, nasabaybayan niya po 'yun lahat. 'Yun po yung pinakita sa'kin dito. Pero gayunpaman, nakikita kita dito na posibleng isipin mo 'no, after receiving this message kung dapat mo ba 'tong pansinin pa, dapat mo ba 'tong replyan o wag na lang. You're doing good. You're moving towards here in a very good place in your life. This person here do not bother you anymore. This person here hindi niya na gano'n na kakalog or hindi niya na gano'n na ano 'yun, na naaalog ang iyong life kasi naka-move on ka na. The Queen of Wands energy is someone who is powerful. You took your power back to you. Wala tayong gender, kahit binanggit ko Queen of Wands, if you are someone here na you are a guy or embodying a masculine energy, of course, okay? Basta ang energy mo, okay, just like how this resonates, is someone na marunong na sa life. Matured. You know what you want to have in your life. So, this is you. In the near future, you will try to do a decision right here. Whether to reply to this person or to just leave it hanging. Pero, closure na yun. Alam mo yung nakikita ko kasi 'no, alam mo yung sa Messenger, 'pag bumaba yung bilog yung mukha, 'di ba, yung mukha niyo, ibig sabihin nabasa, 'di ba? So, yung iba puwedeng i-seen niyo na lang yun at malaman niya na nabasa ninyo kasi bumaba yung bilog, yung profile picture ninyo, 'di ba yung sa baba, ibig sabihin na seen, okey? Posibleng i-seen lang ng iba sa inyo at nabasa, yun na yung closure. Like there's no need to talk or no need to respond anymore. Okay na yun, 'no? It's like, the answer is already in the wind. But for others of you, you could be thinking as well, ano ba yung puwede kong i-reply dito? So, iba puwedeng mag-reply pa rin dito. So it's up to you. But the feelings and the emotions that you have for this person here, kung gaano katindi yun noon,
I do pick up that hindi na yun ganun ngayon. Okay? Yung iba, that feeling no longer exists anymore. So, I do see that both of you right here is actually leading to different pathways. Kaya nga binanggit ko yung closure because that's what the spirits and angel guides, no, yung sinasabi here. So, kung ano man to, lesson learned from both sides sa kanya, okay, alam mo yung mga bagay na mga pinagsisisihan niya, mga desisyon niya, no, nung immature pa siya, o yung mga immature movements na yun, no, natuto siya rito na huwag maging rush sa paggawa ng desisyon. At ikaw, natuto ka naman na huwag mag-settle for less. Na kailangan na rin mag-move on para umandar ulit at bumalik sa tamang flow yung orasan mo. Yeah, you have your own clock here, sweetheart, and you do not want to waste your time and energy. So I'm seeing you actually making your way into different roads. Pero kung saan man kayo papunta, nakikita ko, no, na itong bagay at sitwasyon na to na nangyari sa buhay mo, this is somewhat here that you considered might be painful, but this is also that type of situation that keeps you moving for your life. You realizing here that there are a lot of beautiful things na paparating sa'yo. Because the Queen of Wands is the energy here of someone na kaya na ngayon na magbigay ng advice based on his or her own experiences to help other people come out from the same experiences na pinagdaanan mo. And the Queen of Wands is not plastic. When the Queen of Wands is in a bright position, every advice that you share with other people, ginagawa mo yun based on your experience. So I'm seeing that you no longer hold any regrets from your past and you really want to move forward with your life. Yeah, beautiful. So yeah, itong mga mensaheng nakuha ko here for you guys. By the way, mayroon pa tayong mga ibang mga channels. Ang mga links ay nasa description box. Maraming salamat sa iyong oras at pag-antabay palagi, pagtambay dito sa channel ni Iti. Ituloy mo lamang ang tagumpay mo kasi malayo pa yung mararating mo rito, sweetheart. At kagaya ng taong ito, proud rin ako sa iyo kahit hindi ko alam kung anong tunay mong pangalan, saan ka nakatira, no, at kung sino ka man. Dito nakikita ko na malayo yung mararating mo dahil sa mga experience na na pinagdaanan mo, ginagawa mo ito upang magtagumpay pa more sa iyong life. Yan. So, thank you so much sa iyong oras and sarang hayo, love and light. Annyeong.